4:24 ng gabi. At kakalabas ko lang sa trabaho. At ngayon ay pupunta ako ng E-Mart. Bibili ako ng manok dahil may binigay naman si amo na pagkain namin para mamaya ang Noche-Buena. May binigay siyang cake. Sa tingin ko parang kulang kasi habang ang bala ko habang naghihintay ng mag alas 12 ng gabi ngayon magsha-shot at bibili nga ako ng manok. Magbabike lang ako pupunta ng E-Mart. At may isang kababayan tayo na may nag-message, nag-comment dun sa isang video ko na na-cancel nga yung contract. At ito talaga, hindi talaga ito nawawala. Yung pag naka-cancel ang kontrata, bigla na lang nawawala at di na napasama sa list. Ang dahilan talaga niyan, ang nagkakaproblema yung company. Minsan nawawala ng gawa at hindi na niya kukuhanin yung sinelect niya na EPS worker na galing sa Pilipinas. Tapos minsan talagang sarado na at wala na talagang gawa. Hindi talaga maiiwasan yung ganong pangyayari dito sa South Korea sa pag-apply dito. Maraming ganyan, marami ng kaso ng ganyan. Pero yung mga nakakancel ang kontrata hindi naman dapat mag-alala. Nandun na tayo, sayang kasi papunta ka na sana ng Korea tapos biglang makakancel lang, nakakadismaya talaga. Yun dyan sa mga ganyang bagay hindi naman dapat masyadong mag-alala dahil yung mga ganyang nakakancel ng kontrata sila yung isinasalang agad sa massive selection. Sakali mang makancel man yung iba na may kontrata na, para sa akin hindi ko naman sinasabing maganda yung nangyari. Ang iniisip ko kasi dyan sa mga ganyang bagay na yan, kung sakaling hindi i-cancel yung kontrata nyo at nakalipad kayo dito sa South Korea, nandito na kayo, tapos pagdating nyo sa company mahina pala, wala nang pasok, wala na ring overtime. Minsan kasi dito may company talaga na hindi nakukumpleto yung isang linggo. Minsan sa isang linggo ang pasok lang ay 3 araw. May iba akong kakilala na ganyan dito. Maganda na rin yung nangyari na na-cancel yung kontrata kasi baka pagdating nyo dito ay ganun nga nangyari. Tapos kunyari i-release kayo, ang hirap naman ng ganun. Kabago-bago mo dito sa South Korea, i-release ka agad ng amo mo. Sa totoo lang hindi mo pa naman kabisado ang mga kalakalan dito sa South Korea, di ba? Kaya mahirap din pagdating dito, i-release ka tapos hindi mo pa halos alam kung ano yung gagawin mo para makahanap ng employer. Kasi dito pag release medyo mahirap din maghanap ng panibagong trabaho. Aabutin ka ng mga 2 months to 3 months bago ka makahanap ng trabaho. At kung ikaw ay mapili pa sa trabaho, maaaring matagalan ka talagang makahanap ng trabaho. Kaya dun sa mga na-cancel na kontrata, huwag kayong mag-alala dahil magkaka-employer agad kayo nyan. Hindi ko sinisigurado pero ang alam ko dyan, pag na-cancel yung kontrata nyo, pag dumating ang massive selection, uunahin yung mga na-cancel ang kontrata, isasalang agad dyan. Kaya karamihan sa mga ganyan ay nagkaka-employer agad. Merry Christmas mga kabayan, lalo dun sa mga naghihintay ng employer. At maganda nga yan at dyan pa kayo sa Pinas magpapasko at bagong taon. Hindi katulad nung nakaraan, may mga lumipad. Yung nakaraan linggo dito na sila magpapasko at bagong taon. Pero okay lang yun kasi ang maganda ay nandito na sila sa South Korea. Tara, balik tayo. Ganda din ang mga dekorasyon nila dito pag Pasko. Hanapin ko na yung tindahan ng manok. Luto na siyempre.
Ito na. Parang kunti yata yung ano yun. Parang pinagpilian na. Hipon. Yun, mga nakasale oh. Ito, bibiling ko dalawa. Nakasale naman siya eh. Dating 9,000, ngayon 6,000 muna lang. Dalawa. Uwi na. Ito lang naman bibilhin ko. Ang presyo nung binili ko ay 13,961. Nasa 500 pesos din yung dalawa. Ayan. Uwi na ng bahay. Ito yung binigay ni boss para pagkain namin mamaya sa Noche Buena. Ayan, may cake. Malaki ng cake. Tapos may soft drinks, dalawa. Ito yung beer in can. Ayan. Asahi. Asahi ang pangalan. Ayan. Tapos mayroon pang snack, Chiria. Ayan, dami niya, no? Ayan yung cake. Ang dami. Ang dami, eh. Puro chichirya. May matamis. May maalat. Dami. At yan nga mga kabayan, binili ko kanina. Mamaya na namin kakainin nung kasama ko yung mga binigay ni Amo na cake, soft drinks, saka yung ibang chichirya. Umpisa nating tumagay habang naghihintay ng Noche Buena. Tikman muna natin itong pulutan. Asahi. Okay. Merry Christmas mga kabayan. Mahirap bang maging OFW? Eh syempre mahirap talaga. Ang maganda lang naman sa OFW, eh syempre malaki ang sweldo mo, lalo na dito sa South Korea, at mabibili mo yung gusto mo, yung mga gusto mong bilihin na hindi mo na mabibili sa Pilipinas, pag nandito ka na ay mabibili mo na. Kaya kung kayo ay mag-a-abroad, magtatrabaho sa ibang bansa, kung kayo ay may asawa at may mga anak, hanggat maaari ay 10 beses niyong pag-isipan. Katulad ngayon, magpapasko, hindi kasama ang pamilya, tapos kung mag-birthday yung anak saka asawa, wala ka rin sa Pilipinas, kaya mahirap talaga. Pag nagkasakit ka, siyempre ikaw lang mag-isa, hindi ka naman basta-basta makakahingi ng tulong sa mga kapwa mo Pinoy dito dahil sila ay may trabaho din. Kaya kung gusto mong mag-apply sa ibang bansa, dapat buo ang loob mo at handa ka sa anumang mangyayari.